So ayun, dito kami sa Town Plaza ng Bergen. Medyo hindi maganda yung dating namin. Nakadarating lang namin. Napustitan kami na ng may dumekwat ng nung bag ni Ricky. Nandun pa naman yung kanyang passport, yung credit card, and so bigat ang feeling namin lahat. Nakadarating lang namin dito sa Bergen. So may ikot-ikot ako ngayon sa mga basurahan, hoping na tinapon kasi nandun yung passport niya. Ang bilis ng kamay ng nandun lang kami lahat sa lobby, napuslitan kami. Diyos ko. Doon kami galing. Punta rito, nandun sa second floor, China Place. Ayun. Malapit siya dito sa park na to. Ayan, may mga rebulto. Tsaka parang may nagrarally over there. Nakita naman sa CCTV, parang tumalikod lang si Ricky Kim. May kumuha nga daw yung bag niya na yun. Ayaw lang sabihin nung security nung Radisson something hotel dito na kung sino, kaya daw mag-report sa police. Next time, huwag daw pabayaan yung mga kami pa yung sinisi. Bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Tapos tingnan nandun sa lobby ng hotel nila, may parang nakalagay, parang world's safest hotel, Chuchu. Tortera. Parang security safe eklat. Mamaya kukunan ko talaga yun. A few moments later. So yun na nga, andito na kami sa Bergen, Norway. At sino ang nagtumawid from Italy? Ang aming anak na si Erica. From Teatro Tomasino. Ang hot mama ng Italia. Nandito siya ngayon. Sinamahan kami ng, syempre, ang mami Franny niya. At sa maniwala kayo sa hindi, alak po ang hinahanap namin. Sa lamig dito sa Norway. Kailangan namin and we deserve it. Ayan, lakad-lakad. In fairness, may pa-flag ang Norway. Parang sa Baywalk din kami. So yun na nga, dito kami sa Radisson Blu. Kadarating namin. Parang ayoko lang tuloy pumasok sa buwisit ko sa hotel na to. Gusto talaga kumain sa arawan. Hindi naman sila umiitim. Ako nagdahat na ako kasi nasusunog ako. Sila dead man. So ito yung sinasabi ko, itong Radisson Blu dito sa Bergen, may nakalagay Safe Hotels Premium. Ay Diyos ko, nandito yung bagahe namin. Yung bag na Ricky, nilapag lang niya. Tumalikod lang siya, may nakakuha na daw kaagad. Nakita naman sa CCTV. Feeling ko yung bagets na chubby na nakaupo doon, nakita ko pa yung kaya inis na inis ako. Nakasmile pa, nag-hi nga sa akin sa labas yun. Buisit. Fairness. Pride flag, itong building na ito. A few minutes later. Maraming yung maraming tourist dito sa Bergen. Ay nako, grabe. Wawa naman si Ricky, dito rin siya sumama sa amin ngayon for dinner. Ay grabe. Makakadala itong Bergen. Kaya sana bumawi ka sa view. So yun, natapos na kami mag-dinner. As usual, long table na naman kami. Para siyang dampa sa atin. Ayun iba-iba, tabi-tabi, puro seafoods. At ang pinakabongga, kasi tabing dagat lang talaga siya. Charan! Diba? Yung yung Ferris wheel doon. Anong view, ayan. Ganda ng Italy. At ayan na nga. Ayan lang siya. Beautiful, isn't it? Tomorrow. Second day in Bergen.
I hope happy day na ito dahil kahapon talagang super stress kami pagdating namin dito. Okay, ang bongga talaga dito sa Norway. At actually karamihan ng mga lahat ng mga pinuntahan naming bansa, priority talaga yung naglalakad. So yung sasakyan ng humihinto pag may nakitang tatawid. Dito ulit kami sa pinaglansya namin kahapon sa Dampa. Seafood na naman kami. Tapos ako yung mag-lunch. Andito si Bumblebee, Transformer. Bongga si Bumblebee. Beautiful, isn't it? Ayan, lakad-lakad muna kami ni Daughter Erica. Itong hotel namin may katabing simbahan. Sana bukas. Sarado, may wedding daw. So hindi pwede pumasok. Wala ang bintana para masilip man lang natin. Ayan, mag-cable car kami ni Daughter. Ito, parang dito namin yung view ng buong Bergen. Open door. Top ticket. There. So yan na, paakit na yung cable car. Ito, beautiful view. Beautiful, isn't it? Dito na kami doon sa tower. Ayun yung kitang-kita doon sa baba ng Bergen. Dito kami sa tuktok. May nagkinasal. Ayun doon. Bongga. Doon kami galing doon yung hotel namin. Nakakatakot ako namunta doon sa Diyos ko, Lord. Kaya nandito lang ako, no? Yung iba, ayun, no? Umaakit, baba lang sila. Trekking, walk lang sila, dahil. Tapos, talagang nabibila talaga sila sa araw, no? Nakakaloka ito mga ito. Beautiful, isn't it? Diyos ko, 1,400 steps pala ito. Nakakaloka, hindi po ba? So, yung fairness naman, ito, andito kami sa back view. May view rin dito. Kabilang side yung city. Pababa na kami. Ito, katatapos na namin mag-dinner. Nagpunta kami sa plaza. Dito tayo sa kabila para makita. Lakad-lakad lang. At in fairness, ayan kaswal at tumutubo sa kalye. Last night namin dito sa Bergen. Pupunta na kami sa Oslo bukas by train. Beautiful, isn't it? Beautiful, isn't it? So, yung pocket time na naman. So, may iwan na dito si Miss Italy. Si Mrs. Italy, ayan. Dahil babalik na siya sa Italy from here. So, bye-bye na, Erica. Wow, thanks for seeing us. One eternity later. Yan, malaki-laking taxi namin ngayon. At punong-puno siya. And these are very good and strong driver, Vidar. Very sweet. He helped us pick up all our luggages to enter his big van. We're going now to the train station. Bye-bye, Bergen. Bye-bye. A few inches later. So, yun na nga. We are here now sa train station. It's 7 o'clock.
Our train straight to Oslo leaves at 8:14. Siguro ito yung tren namin, nililinis. Diyan daw kami, track 3. Malaking tren. Okay. Kulay green yung mga tren papunta sa Oslo. Ay, bags ko ha. Ayan, oh. Kalagay. Welcome to Bergen. Bergen Tindende. Feeling ko yung Tindende, train. Hindi kaya yun? Ito na, nasa tren na kami. Few minutes, diretso na kami sa Oslo. Siguro yung S straight to Oslo. Kasi nakita ko may mga tren na may stopover bago mapunta sa Oslo. Isa namin, Oslo S straight. Beautiful, isn't it? And we're here, Oslo. Malapit na din yung hotel namin, walking distance lang yan. Ang dami namin bagahe, nakakaloka. Kasi last stop na namin itong Oslo, so good luck sa amin. Double check please, or the luggages. Last hotel sa Europe tour na ito. Ay, cute ng mapa ng sa labi ng hotel natin. May mapa na using as markers, mga biodegradable, kinulayan lang. Takip ng bote, ng plastic, Tupperware. Yan yung mapa ng city mismo ng Oslo. So yun na nga, first day here in Oslo. Lakad-lakad. First stop, syempre, pampaswerte. Church. Ano kaya pangalan itong church na ito? Ayan, dahil may time pa kami, naglakad lang kami. Malapit na yung hotel namin sa Philippine Embassy. Kasi pupunta bukas Monday, first thing dito si Ricky. Kailangan niya kumuha ng kanyang travel papers. So I assume ito yon, pasukan. Pero today is Sunday, it's closed. So at least alam na namin. Am I right? It's closed? It is closed. Wala pong tao. Ano kaya sabihin ng Dora Pander? Ayun, closed talaga. Hindi bumukas sa Dora Pander. So, lakad-lakad lang. Pupunta kami sa Chinese restaurant para sa birthday celebration ni Carla. Kaya Tita Le. And the Portugals still complete. The other two members of the Sir Matronas are walking and doing what the usual Matronas do. Ayan. And we're still complete. Take a right on Tordenskjolds Gate. Then in 60 meters, the destination is on your right. Because we are all on this together. And as long as we're together. Yan na pala. Ito na pala yung Chinese restaurant namin. So napaaga kami ng konti, hindi namin alam na ganito lang kalapit. But we are here. 2,000 years later. Tapos kayo mag-dinner for Carla's birthday. Happy birthday, Carla. Happy birthday, Carla. Yes. Birthday naman. Happy birthday, Carla. Gusto ko ba ng tahimik? Happy birthday sa'yo. Ako sana, wish ko kay Carla, huwag ka magbago. Dapat Carla pa rin. Okay ba yun? Di ba, Jeff, okay yun? Kahit ano man mangyari, Carla pa rin. Carla doon. Carla ngayon, Carla pa rin. Ayan, grabe oh. May mga tulis sa kasal na tumutubo sa park dito. At may pagkaganda-gandang fountain. As in walking distance lang siya. Doon lang kami kumain. Oh, sa dito na kami ngayon. Sa gitna na. Oh, oh, beautiful, isn't it?
Beautiful, isn't it? Good morning. Second day here in Oslo. 7:30 in the morning. Monday. Bukas uwi na kami. Buti na lang may malapit na convenience store sa hotel namin. Bumili ako ng hotdog tsaka kape. Kasi yung hotel namin, credit card lang yung pwede. May cash pa ako. So kailangan kong magamit na yon, di ba? Para maubos na. In fairness, typical Monday dito sa center ng Oslo. Yung makita mo, nagpapasukan talaga sila sa trabaho. Ayan sila, di ba? Early in the morning, I put breakfast on your table. Ayun lang. Ito na pala yung hotel ko. Bakit ako lumampas? And we are here now sa Philippine Embassy dito sa Oslo, Norway, para kukuha ng travel paper si Ricky dahil nga na dengkot sa burger ang kanyang gamit. Andun yung passport niya. In fairness, bukas na ang office natin. At ayun na siya. Charan! Philippines. And of course, the Philippine flag. Ayan. At andang mga windows. Ayan. Wala pa tao. On time talaga sila dito. So, we have to wait. And in fairness, nakakita ako ng camera. Mukhang dito ka lalagyan ng picture. I'm so happy. Finally, si Ricky got his, anong tawag doon? Travel document. So, makakauwi siya sa ating bansang Pilipinas. To the tune of, I'm going back to the Philippines by Menudo. Oh, I'm going back to the Philippines. Yes. Where my heart is aching. Ganon. Yes, silang lima, gumagano'n-ganon sila. So anyway, we're looking for lunch, I assume. So, hanapin mo Angry Bird Cafe Oslo. Siyempre, alam niyo naman. Hindi Angry Bird Hamper din. Ako official navigator, naloloka sila. May sa pusa nga daw ako, hindi ako naliligaw. So let's do this. Diyan kayo magla-lunch sa Angry Bird. Ano? Ayan, may table na kami agad. It's lunchtime. Katabi namin si Ate Girl. Naka-walkman pala si Ate Girl. Ito palang Jebret, ang oldest restaurant sa Oslo. Wow, look at that. Oh, very beautiful. Very friendly staff. Very cozy place. Oldest restaurant. Di, at saka napasin ko, pag sa mabagal, relax sila. Tsaka yung konti na yung menu. Baka yun, parang ito lang yung kinakain dito. Ito lang lulutuin namin. Wala kayong pakialam. Siguro gano'n, no? Ayan na, dabatin na yung food namin dito. Itong in-order namin, parang reindeer daw na na sausage. Ang tari naman ng tahong, pang malakasan. So ano pinagkaiba? Ito tahong lang talaga. Ito parang tahong soup. Ito? Bongga. Happy lunch. You got reindeer sausage. Excited to try it. Mwah. Ayan. Ito kami naglakad. Ito na kami sa shopping street. Abang Mayora magsha-shopping na sa mga pangmalakasang brand. Nedre, Slottsgate Corner, Princess Gate. Dito ang Dior, Burberry, Bottega, Urbaca, siyempre may Hermes, Moncler, YSL. Si Madam Ade ay pupunta sa Valentino. Might as well. Maraming turista sa area to kasi yung mga barko hindi nagpa-park sa dagat. Kanina may grupo ng mga kababayan at seaman kami nakita sa picture sa akin. So anyway, excited ako umuwi bukas. Doon yung hotel namin tumawid lang ako. Ito na siya, di ba?
Yun naman yung stasyon ng tren. Ayun pala. Ayan, hanggang doon, stasyon niya ng tren. Tapos sa gitna may plaza, may fountain. Tapos doon banda, dagat ayun, doon nagpapark yung mga cruise ship na karamihan ng crew, mga kababayan natin. So, sana maglakad doon sa may tabing dagat. Kaya tutok na tutok yung araw doon. Aloka. Ayun yung barko. Ang di makabay nating seaman. Nalakad ako yung sikat na opera house dito. Parang katulad sa Sydney, di ba? Sa Australia. Ito ba yung alas 4 na ng hapon. Ito ka maloka. Terik yung araw. Pero may isang ate doon na nagsasunbait yung bruha. Ayun. Mag-isa lang siya sa tuktok. Iba rin naman ano. Ayan, papasok na ako rito sa opera house. Tingnan natin kung anong meron. Yung mga opera pinapanood dito. Tahimik, wala yata ngayon palabas. So ikot-ikot na lang tayo. Yan, laki siya, Ifeles. Pumubulo na ako kasi pag ito opera house, ma-echo ito. Baka mahuli ako. A few moments later. Okay, paglabas ko ng opera house. Mga restaurants pala dito. Dead na sila sa iyan. Samantala ako, nagmamadali ako maglakad. Eh na, mga kababayan natin, babay. Yes, man, ingat kayo. Ay, oh, nagsuswimming na. Beach yan pala dito. Daan drama dito. Excited na excited sila sa araw. Gusto nila yung araw. Kasi nga, pag ano daw, talagang pag November daw hanggang January, February, wala naman halos yung araw. Mas mahaba daw yung gabi. Tapos may snow pa. Kaya love na love nila ang haring araw. Beautiful, isn't it? So, upo nga muna ako dito. Dahil mainit talaga. Yan na mula ako. Kahat na ako dyan ah. Hindi rin ako itong mga ano sa mga party nila. Yung bilong na may pagkakatanin. Mga naritig na yun pala yung eclectic na hindi ipagkasi halaman bulak-lak. Kasi ay, si ate pumitas. Ano ba yun? Ay, pumitas siya. Pumitas? Pwede ba yun? Ganito? Ito palang isang observation ko rito sa Europe. Halos lahat ng tao, meron silang earbud, sakipag-usap sila habang naglalakad. Yung iba may headphone talaga. Either nakikinig sa ng music siguro habang naglalakad. Yung iba nagsasalita sa may kausap. Ito yung nilang gawin yan sa Maynila kung di sila nasa gasaan. At minsan napapatingin ako, akala ko okay, may kausap pala. Yan, umakyat ako, nakakita ako ng mga kababayan. Nagkawayan kami siksikan. Hello. Ay, Pilipino itong mga ito. Puro Pilipino sila. Hindi kayo makakakilala? Hindi. Ah, okay. Hello. Okay mo? Mabuhay dapat. Ayan, oh. Saan kayo pumunta? Dito na kayo nagtatrabaho? Ah, okay. O magsichikahan muna kami. One eternity later. Mga IT sila. Dalawa nagmi-meeting, so huwag natin silang storbohin. Uy, chika lang ha. Okay na to. Sayang, di ko nakuha sa isang... Dito kanina, may dalawang Pilipino pa. Isang kuya na dading gwapo. Dilibre ako. Daddy ko, sino ka man nag-libre sa akin ng iced coffee. Maraming salamat sa'yo, Daddy. Type ka nga pala ng mga bakla. Gwapo ka daw. So ayan. Ang dami ko. Oh shit. Naku, ayun na. Ang pula ko na. Ngayon ko lang nakita na ilawan ako. Nakahat na ako niyan lagay na yan. So, victim kasi, dahil nga malamig yung simoy ng hangin, sterik yung araw. So, hindi mo nararamdaman yung init, pero nasusunog ka pa rin. Ito na. Di na tayo.
Dito kami nag-dinner kami sa pangmalakasang opera house. Okay, kanina Portugal magkakasama. Ngayon, anin kami, so Sir Matronas. Ayan. Kasama silang dalawa, Sir Matronas. Kita mo naman yung dinner namin, overlooking the river. Ito ang dinner namin. Hope you like it. Ayan, last night namin dito. Yes, night. Dahil anong oras na? 9 o'clock. 9 p.m. na, pero yan pa rin po ang araw. Nakakaloka po siya. At ang Oslo, ano yung hashtag dito? Oslo Not Cortolina at ang Norea Unor, the superstar group, ay maghahati na po kami. May mga group nila Tita Les, si Jem, at saka si Carla. So, last dinner kami together. Sayang di ko nakunan yung video. Pero may mga pictures ipopost ko rin. Today is Tuesday, June 6. Pumunta na kami ng airport, pauwi na kami. Uwi na ako. 6.5 hours later. Okay, that's what I meant. Only you, okay. Yes. Oh, okay. Sorry. There are 4 of us and Emirates gave us individual cars. Thank you very much to Emirates. This is it. Yan yung plane namin. Boarding na kami papuntang Dubai. Bye-bye. Oslo. See you again, Oslo. See you later, Manila. At tomorrow pa pala dating namin. Punta kami sa Dubai. Wait lang ng mga 3 hours. Top for our connecting flight to Manila. And just like that, we're back. Hello, Manila. Ang tignan ng bagahe, Manila. Di pa lumalabas yung bagahe ko, 30 minutes na. Ba't kaya? Hindi napansin ko sa atin. Tapos yung may na rin tayo. I-passport, yung papasok, no? Yung bagahe ko, wala pa rin. More than 30 minutes na. Yung isa nandito na. Isa pa ang wala. So, yun na nga. Nakikita ko na from a distance yung bagahe namin dalawa ni Nakfront. Hindi naman huminto yung conveyor. Ano nangyayari? Nabigatan na yata. At saka to take na may priority tag kami dahil nga business class kami. Late pa rin lumabas. Bakit kayo? Nakakasal. More than 30 minutes na kami dito. Gusto mo ba yun? Aba, i-share mo na ito. And don't forget to like and subscribe to Correct Ka Dyan TV.